Chapter 2, verses 23 to 25, and I entitled yung sermon po natin ngayon na nalalaman niya ang lahat. Nalalaman niya ang lahat. Magsitayo po tayo mga minamahal bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, verse 23, nang siya nga'y nasa Jerusalem ng Paskwa sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Datapot si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang sinasaloob ng tao. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang mga salita. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Inaakala ko pong mainam na bilang panimula ay ipaalala po sa inyo ang pinakalayunin ni Apostle John kung bakit sinulat po niya yung gospel na atin pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. At malinaw po niyang ipinahayag po yan dito po sa kabanatang 20 ng parehong aklat. John chapter 20 verse 31. Kung sakaling nalimutan na po natin, ito po ang diin, ito po ang heart, ito po ang purpose kung bakit isinulat ito ni Apostle John. Sabi po doon, John chapter 20 verse 31, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang pangalan. Sa statement po na ito, mga minamahal, mahihinuhan po natin ng purposes ng aklat po na ito. Una, ito po ay merong pagka-polemic. Ibig sabihin, ito po ay umaatake sa mga maling paniniwala na maaaring kumakalat ng panahon po ito. At ginagawa po ni Apostol Juan ay inaatake niya ang mga maling pag-unawa na ito tungkol sa Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng kanyang pagpapaliwanag kung sino po ba talaga siya. Maliban po sa pagka-polemic, ito po ay may pagka-evangelistic. Dahil batay dun sa ating binasa, ang pinakalayunin ay upang makilala natin siya at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pagkakakilala sa Kanya. At isa po sa malinaw na tinuro ni Apostol Juan tungkol sa Panginoong Hesus sa aklat po na ito ay walang iba kundi ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning, siya po mismo ay Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos na pumapatungkol sa ating Panginoong Hesus, ito po ay nagsasabi na siya po mismo ay Diyos. Hindi po siya tao lang, kagaya po ng pinapaniwalaan ng iba. Maliwanag po, doon pa lamang po sa introduction ng atin pong pag-aaral in John chapter 1, verses 1 to 18, na kilala po sa tawag ding prologue o introduction ni Apostle John sa sulat po nito ng aklat ng Juan, na inihayag na po niya, inilatag na po niyang malinaw kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, na siya po ay tunay na Diyos. Sa very first verse ng John chapter 1, ganito po ang sabi, nang pasimula siya ang Berbo, ang Logos, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At pagdating sa verse 14, clarify kung sino po ang Verbo, kung sino po ang Logos na ito. At iyan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, mga minamahal, na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. At alam niyo mga kapatid, nagpatuloy po yung diwa na yan hanggang sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon. Dito po, patuloy na ipinapatunayan ni Apostol Juan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, sapagkat po gaya ng isang tunay na Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, nakababasa sa puso ng tao, ang Panginoong Hesukristo din po ay may ganitong katangian. Ang Panginoong Hesukristo din po ay meron po ganitong kakayanan, o yung tinatawag na
pagiging omniscient o yung pagkaalam ng lahat ng bagay. Ang sabi nga po ni Arthur W. Pink, isa pong kilalang English theologian at author ng maraming mga aklat tungkol sa Diyos. Ang sabi niya, and I quote, God is omniscient. He knows everything, everything possible, everything actual, all events and all creatures of the past, the present, and the future. He is acquainted with every detail in the life of every being in heaven, in earth, and in hell. Wala pong hindi nasasakop ng karunungan at kaalaman ng Diyos. In short, wala pong nalilingid sa Diyos. Hindi po niya kailangan mag-aral kagaya natin para matuto. Hindi po niya kailangan na may magsabi sa kanya ng impormasyon para makilala niya ang isang tao. Lahat ay bukas, lahat ay lantad, lahat ay hayag sa Diyos. Interestingly, yung walang hanggang kaalamang iyan o yung omniscience ng Diyos na yan ay nakikita rin natin o nakatangian ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya din po mismo ay Diyos. Siya po ang ikalawang persona ng banal na Trinidad at lahat ng katangian ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo ay taglay din po ng Diyos Anak. Kasama na po ron, mga minamahal, ang kanyang omniscience o yung kanyang pagkaalam ng lahat ng mga bagay. Yan po yung malinaw na makikita natin sa mga sinulat ni Apostol Juan sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon. In fact, hinati lamang po natin ito sa dalawang bahagi. So, madali niyo po masusundan. Ang una po na bahagi ay pinamagatan po natin ang pananampalataya ng mga tao. In verse 23, ang pananampalataya ng mga tao. And then, lastly, ang hindi pagtitiwala ni Jesus. In verses 24 to 25, ang hindi pagtitiwala ni Jesus. So, isa-isahin po natin, mga kapatid, ang mga katotohanan ito. At I pray na sana po habang napag-aaralan natin ito, mas lumalalim po yung ating pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus na nagre-resulta hindi lamang po sa paglaki ng ating mga ulo, sa dami ng ating mga natututunan, kundi ito po'y tumugon sa ating mga puso at makita ang pagbabago sa ating pamumuhay dahil sa mga doktrina, dahil sa mga katotohanan natin pong natututunan. So, unahin po muna natin pag-aralan yung una nating punto, namely, ang pananampalataya ng mga tao. Ang pananampalataya ng mga tao. Sa punto pong ito, mga minamahal, makikita po natin ang tugon o tanggap ng mga tao sa Jerusalem sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi po doon sa verse 23, nang siya nga'y nasa Jerusalem ng Paskwa, pertaining to our Lord Jesus Christ, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan pagkakita ng mga tandang ginawa niya. Maalala po ninyo, nung nakaraan nating pangangaral na ang Panginoong Hesus po ay pumunta sa Jerusalem upang makiisa po sa pag-oobserba ng Paskwa. Nakikita niyo po yan in chapter 2, verse 13 sa context. At gaya po na aking ipinaliwanag na nung nakaraan, ang araw po ng Paskwa ay isa pong utos sa ilalim po ng lumang tipan na dapat po gawin ng isang Hudyo taon-taon. At yamang ating Panginoon Jesus ay isang Hudyo at responsableng Hudyo. Eka nga, hindi siya Hudyong pabaya. Ano? Siya po ay kilala sa masusi at maingat na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. And because during this time ay in effect pa ang Old Covenant, makikita natin ng ating Panginoong Jesus ay sumusunod ayon sa mga utos ng lumang tipan. At isa na po doon yung pag-obserba sa Paskwa. Ano po ba yung Paskwa? Ito po yung sinasagawa nila ng mga Hudyo sa loob po ng 7 araw. Isang linggo po itong ginagawa. Sa ika-14 na araw ng buwan ng Nisan. Kung ano po yung Nisan, yun po ay buwan ng isa sa mga buwan ng mga Hebreo. Na ang katubas po sa panahon po natin ngayon sa ating kalendaryo ay either late April or early March. So yun po yung mga panahon po na yon. So sa ika-14 ng araw po na yon, ay nagpapatay po sila ng kordero bilang pag-alala kung paano po sila itinakas ng Diyos, paano sila iniligtas ng Diyos mula sa pagkakabihag sa mga
ng mga Ehipsyo sa pamamagitan po ni Moises. At pagsapit po ng 15 araw ng buwan ng Nisan, ang mga Hudyo po ay nagsasagawa ng isang pista kung saan sila po ay nagpapatay ng mga kawan at mga bakahan. So siguro na-imagine nyo na yung iba't ibang klaseng hayop. Ano? Merong mga manok, merong mga baka, merong mga tupa, at kung ano-ano pang pwedeng ihain ng mga tao. Makikita natin yan sa mga bilang 28, 16 hanggang 17, yung kautusan po na yan. At mga kapatid, talagang piyesta ng panahon pong ito. Ngunit hindi po piyesta na gaya sa panahon po natin ngayon na ginagawa bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po'y ginagawa nila bilang pagsamba sa tunay na Diyos na nagligtas sila sa kanila mula sa miserableng kalalagayan po nila sa Ehipto sa loob ng 400 na taon. At dahil piyesta, mga kapatid, maraming pagkain. At syempre, pag maraming pagkain, maraming tao. At ang karamihan po sa mga tao na nagtitipon-tipon ng araw na ito ay mga Hudyo. Ayon po sa ikalawang Kronika 30, 22 hanggang 23, ito din po ay panahon, mga kapatid, na ang mga Levita, pag sinabi pong mga Levita, isa po yan sa 12 tribes ng Israel, na in charge sa pangangalaga ng templo ng ating Panginoon. So sila po, yung mga Levitang ito, ay ginagamit yung pagkakataon upang sila po ay mangaral ng salita ng Panginoon. At nakita po ng Panginoong Hesus na ito po ay tamang-tamang panahon, tama-tamang pagkakataon, at tama-tamang okasyon upang ipangaral niya ang gospel sa mga Hudyo, sa maraming mga tao na nagtitipon-tipon sa pista ng Paskuwa. Sinamantala po ng ating Panginoong Hesus ang pagkakataon. Ang sabi po sa verse 23, maraming mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Nabasa niyo po ba yun? Ito po ay nagpapahiwatig, mga minamahal, na nangaral ang ating Panginoong Hesukristo nung panahon pong ito kung sino po siya at kung ano ang layunin ng kanyang pagparito sa lupa. Yung salita pong pangalan dito ay na sinampalatayanan ng mga Hudyo ay hindi lang po pumapatungkol sa pangalang Jesus. Ito po ay kumakatawan sa lahat ng katotohanan kung sino ang ating Panginoong Jesus, na siya po ang pinakadakilang propeta na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mga huling araw ayon po sa Hebreo 1:2, na siya po ang pinakadakilang pari na tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao sa unang Timoteo 2:5, na siya po ay hari at Diyos na pinakamataas sa lahat. Nauna na ho nating pinag-aralan sa Juan 1:1 hanggang 18. Sa makatuwid baga, mga minamahal, pinahayag niya ng malinaw sa lahat ng mga tao ng panahong ito na siya ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. At lalo pong napagtibay ang kanyang mga claim na ito dahil po maliban sa kanyang malinaw na pangangaral, siya din po ay nagpakita ng iba't ibang mga himala. Ang sabi po sa talata, yung mga tandang ginawa. Napansin niyo po, mga tandang ginawa ng Panginoong Hesus ay nagpapahiwatig na marami pa siyang himalang ginawa matapos ng kanyang himalang ginawa sa Kana. Naalala niyo po ba yung himalang ginawa sa Kana? Ginawa niyang alak ang tubig. At bagamat hindi rektang sinabi, yung nangyari sa templo, ay tinuturing din natin isang himala sapagkat matapos itaboy ng ating Panginoong Hesus, yung mga tao ay wala man lang nakapigil sa Kanya. Pero mga kapatid, maliban po sa mga himalang na pag-aralan na po natin in chapter 1 and in chapter 2, marami pa pong ginawa ang Panginoong Hesus na mga himala na hindi na po naisulat ni Apostol Juan. Ang sabi po ni Apostol Juan sa Kabanatang 20, talatang 30, gumawa rin nga si Hesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. So marami po talagang mga himala pang ginawa ang ating Panginoong Hesus na hindi na isinulat ni Apostol Juan
na nangyari po nung panahong ito na ang Panginoong Hesus po ay nasa Jerusalem. Ang tanda po o yung mga himala na ginamit ng Diyos nung araw po na hindi pa tapos isulat ang Biblia upang ay paraan ng Diyos upang i-authenticate o patunayan na ang isa pong taong nangangaral ay galing po sa Diyos mismo. No, yan po ang pinaka-purpose. So titingnan niyo sa Hebrews 2, nakalimutan ko lang yung talata, pero nandun lang yun, somewhere in Hebrews 2, ang purpose ng miracles, signs, and wonders is to authenticate, para patunayan niya na legit, talagang isinugo niya ang isang nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Bagay na hindi na po kailangan sa panahon po natin ngayon, sapagkat kompleto na po ang kapahayagan ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, hindi na po natin kailangang maghanap ng himala para lang po mapatunayan na ang inyong lingkod ay galing sa Diyos o mangangaral na nagsasalita ng salita ng Diyos. Kailangan na lang po natin ikumpirma yung aking sasabihin kung ito po ba'y nauugnay sa ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Pero nung panahong ito ng ating Panginoon Jesus, hindi pa po tapos ang 66 books of the Bible. So patuloy ang pag-authenticate, patuloy ang pagpapatunay ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala na ginagawa po dito ng ating Panginoong Jesus. So nakumbinse yung mga tao na ang Panginoong Jesus na nangangaral ay hindi lamang po isang peke o isang nagpapanggap na tao na siya ang Kristo, sapagkat nakita nila na malas ng kanilang mga mata ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Marami siyang nakumbinsi, maraming naniwala sa Kanya, maraming sumampalataya sa Kanya. Sabi po doon sa verse 23. So nakita po natin ang pananampalataya ng mga tao sa Jerusalem matapos pong magministeryo ang Panginoong Hesus sa kanila. Tingnan naman po natin yung pangalawa nating punto, ang hindi pagtitiwala ni Jesus. Ang hindi pagtitiwala ni Jesus. Sa kabila po ng maraming sumampalataya sa Panginoong Hesus na nakita na natin in verse 23, nakakabigla po. Pero hindi ko po in-expect, to be honest, yung naging response ng ating Panginoong Hesus in verses 24 to 25. Ano po ba normally ang ating reaction? Halimbawa sa church, maraming nagpuntang mga tao, hindi po ba masaya tayo? Pero interestingly, iba po ang naging tugon ng ating Panginoong Hesus nung maraming quote-and-quote sumampalataya sa Kanya. Ang sabi po doon sa verse 24, I hope sinusundan po ninyo ako, chapter 2, verse 24, datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Dito makikita natin na hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanya, kahit sinabi sa verse 23 na ang mga taong ito, ang maraming taong ito ay sumampalataya sa kanya. Hindi siya nakisama sa kanila. Hindi siya matagal na nakipagkwentuhan sa kanila. Hindi siya nakipag-bonding sa kanila, if you will. O kumain man lang kasama nila. Siya po ay umiwas, lumayo, nagtago. Hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanila. Sabi nga po na isang Bible commentator, and I quote, he had no faith in their faith. O wala siyang tiwala sa kanilang pananampalataya. Ngunit bakit po? Maaaring tinatanong po ninyo, bakit po hindi ipinagkatiwala ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa maraming taong ito na sinasabi sa verse 23 na sumampalataya sa Kanya? Hindi po sinabi ni Apostle John ng specific na problema na nakita ni Jesus sa mga tao sa Jerusalem, kaya hindi siya sumama sa kanila. Ang sabi lang po sa verse 24 na dahilan ay sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Yamang ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya po ng ating sinabi kanina in verses 1 to 18 ng John chapter 1, siya din po ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos. At isa po doon ay ang kanyang omniscience, so pagkakaalam ng lahat ng mga bagay. Alam niya ang iniisip natin, hindi man po tayo nagsasalita. At isa pong immediate example po niyan, sa context lang, kung tatalon lang kayo, in fact, hindi kayo tatalon, lalakad lang kayo ng konti. Doon sa susunod na chapter, in John chapter 3,
Naalala niyo yung tagpo ni Jesus at ni Nicodemo. Makikita niyo ho dyan na umi-intro pa lang si Nicodemo. In-address na agad ng Panginoong Jesus ang kanya talagang problema o talagang concern. At sabi po doon in chapter 3, verses 1 to 3, and I quote, "May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. At sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos." Ito, sagot ng Panginoon. Sabi ba ng Panginoon, thank you, ano ba atin? Hindi po, ang sabi, sumagot si Jesus at si kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Nakita niyo po, umi-intro pa lang, nasa pleasantries pa lang si Nicodemo, in-address na agad ng Panginoong Jesus ang main issue niya. Kailangan mo ipanganak muli. Hindi porket marami kang alam sa Bible, hindi porket ikaw ay kinikilalang mataas sa lipunan relihiyoso, ay wala ka ng pangangailangan ipanganak muli. Ang sabi niya, kailangan mong ipanganak muli. We will study more of that next week, Lord willing. So nakita ho natin sa context ng Panginoong Jesus ay talagang nakakabasa ng kalooban ng tao. Di pa nagsasalita si Nicodemo kung ano pakay niya, alam na ng Panginoong Jesus. Tingnan pa ho natin yung isang tala sa Mateo 9, 1 hanggang 4. Ang sabi doon, Mateo 9, 1 hanggang 4, at lumulan siya sa isang daong at tumawid at dumating sa kanyang sariling bayan. Si Jesus po ang pinatutungpalan dito. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanyang pananampalataya o kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatawad na." At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nagsasabi sa kanyang sarili, "Ang taong ito'y namuhusong. Blasphemy!" Kasi nagpapatawad ng kasalanan. Kanino po sinabi ng mga eskriba? Sa kanilang sarili. Maaaring hindi po sila nagsalita. Ano po? At ito po ay nilalaman lamang ng kanilang puso't isipan. Paano ko po nasabi? Tingnan niyo po sa verse 4. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan. So sinasabi lang pala ito ng mga eskriba sa kanilang isip. Pero sabi ng talata, pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan ay sinabi, bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? So mga minamahal, nakikita natin sa talatang ating pinag-aralan sa ibang mga talata sa Biblia ng ating Panginoong Jesus ay tunay na nakakaalam ng mga bagay. Alam niya yung puso at isip ng mga tao even hindi pa ho sila nagsasalita. In fact, alam po niya sa simula pa lang kung sino-sino lang po talagang sasampalataya sa Kanya at kung sino po ang magtatraidor sa Kanya. In John chapter 6, verse 64, kung tatalon tayo doon, ang sabi, "Datapwat may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya o hindi nagsisisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa Kanya'y magkakanulo." Alam na ho ng Panginoong Jesus kung sino talaga yung tunay na sumasampalataya o kung sino talaga yung quote-in-quote sumasampalataya lang, mga peking mananampalataya, pero sa dulo sisigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Kilala ho yun lahat ng ating Panginoong Jesucristo. O mga kapatid, alam ng Panginoong Jesus ang isip ng tao, ang puso ng tao, ang buong pagkatao ng tao. Alam ng ating Panginoon Jesus. Wala pong malilihim ang sino man sa Kanya.
Mapaglilihiman po natin ang ating asawa, mapaglilihiman po natin ang mga magulang natin, mapaglilihiman po natin ang pastor at ang mga kapatiran, mapaglilihiman po natin ang lahat ng tao. Baka pagtatago tayo sa dilim upang gumawa ng kasalanan, pero ang lahat ay maliwanag at hayag sa mapanuring mata ng anak ng Diyos. Mapanuring mata ng ating Panginoong Hesus. Hindi po niya kailangan bumatay sa impormasyon na may bibigay sa kanya ng tao sapagkat nalalaman niya ang lahat ng bagay. Sabi sa verse 25, sa pagpapatuloy, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya ang sinasaloob ng tao. Alam po ng Panginoong Hesus ang bawat kasamaan at kahinaan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya sa pagkakataon po ito. Maaring hindi siya nagtiwala sa kanila sapagkat hindi naman sila talaga tunay na mananampalataya. That's one of the possibilities. Maaring pinahayag lang nila na sila ay mananampalataya, pero nasa ulo lang nila ang pananampalataya at wala sa kanilang puso. Pwede po ba yon? Yes. Pwede mo maintindihan ng gospel sa iyong mga isip, but it doesn't necessarily mean na ikaw talaga ay nagtiwala rito. Maaaring nalalaman lang nila ang impormasyon tungkol sa ating Panginoong Hesus at nakita nila ang kanyang mga himala, ngunit hindi naman talaga tunay silang nagsisi at nagsuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Marami pong mga tao ang ganyan. Maaring humanga lang sila sa Panginoong Hesus dahil sa galing niyang mangaral at gumawa ng mga himala, pero hindi sila tunay na sumasampalataya o wala nga sila tunay na saving faith na tinatawag. Maaring sumasampalataya lang sila sa Panginoong Hesus dahil lang sa pakinabang na makukuha nila sa Kanya at hindi dahil mahal talaga nila sa Panginoong Hesus at itinuturing talaga nila ang Panginoong Hesus bilang tangi nilang tagapagligtas at tangi nilang hari. Sumusunod lang sila sa Panginoon dahil sa benefits. They love the gifts more than the giver of gifts. Ang mga tao kung iyan, ang tawag diyan ay Christian. T-I-Y-A-N. Di po Christian. Christian. Ang mahalaga sa kanila hindi ang Panginoong, hindi ang Christ ng Christianity, kundi ang kanilang mailalaman sa kanilang mga sikmura. Sumasambala lang sila sa church, nakikisama lang sila sa kapatiran para sa mga temporal na pangangailangan at pakinabang. Ganyan po ang karamihan ng mga tao na sumunod sa Panginoong Hesus. Kung tatalong kayo sa chapter 6, matapos pong makita ng napakaraming tao na ang Panginoong Hesus, mantakin nyo mga kapatid, nagpakain ng 5,000 katao, yung mga lalaki lang yon. So, bigit pa. Sa 5,000 ang pinakain ng Panginoong Hesus. Ngunit sabi ng Panginoong Hesus sa kanila nung nakita niyang sumusunod ang maraming mga tao ito dahil nakita nilang nagpakain ng Panginoong Hesus, free foods. Sabi sa chapter 6 verse 26, sinagot sila ni Hesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Maaaring sumasampalataya lang sila sa Panginoong Hesus, at least ang ilan sa kanila, dahil lang sa tinapay, pero hindi nila talaga na-realize na sila ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas, at iyan ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, kanina nababanggit ko sa Sunday School, marami sa quote-in-quote churches, mega churches sa panahon po natin ngayon na nagsik sa pangalan, pero they preach this kind of teaching or false teaching about prosperity gospel. Na nagtuturo na kapag sumunod ka kay Jesus, magkakakotse ka, magkakaroon ka ng limpak-limpak na sa salapi, hindi ka magkakasakit, gagandangin yung love life, at kung ano-ano pang temporal na pinapangako ng mga preachers na wala naman talagang kasiguraduhan. They give false hopes sa mga tao. At mga kapatid, marami pong attendees ang ganitong simbahan na nagtuturo ng ito. Sino ba naman ang ayaw nun? Sino ba naman gustong magtiyaga sa motor na 5 kami nakasakay? Kung meron naman pala
paraan. O kaya naman ay sa kakarampot na sinasahod ng isang pastor. Kung meron naman palang paraan na yumaman ng instant, sumampalataya lang sa Panginoong Hesus. At marami pong sumusunod, marami pong nabubulag, marami pong nag-uubos ng pera para lang sa pakinabang ito. Pero sa talatang pinag-aaralan po natin, mga minamahal, nakita natin na hindi lang po pala ang hinahanap ng Panginoong Hesus ay ang crowd. Hindi siya interested sa maraming tao pero peke. No. Kasi kung gano'n, mga kapatid, sa dami na sumampalataya sa Kanya, edi sana sabi niya, wow, ang daming attendance. No? Napakasaya. Pero, mga kapatid, hindi gano'n yung nakita natin. Ang hanap po ng Panginoong Hesus talaga, if we will just examine the text, ay ang mga tunay na mananampalataya, kahit konti lang. O mga kapatid, encouragement po ito sa atin. Kahit iilan po tayo, kahit maraming bakante sa ating mga upuan ngayon, kinikilala tayo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat po hindi paramihan ang bilang para pumalugod sa atin ng Diyos. Ang pinag-uusapan po dito ay hindi quantity, kundi quality ng mga tao na nasa loob ng church. Mga tunay na mananampalataya. So yun po ang posibleng dahilan, mga kapatid. Maaaring hindi pinagkatiwala ng Panginoon Hesus ang kanyang sarili sa kanila kasi in the first place, peke at least ang iba sa kanila na pwede niyang ipapahamak. Or, maaaring tunay silang mananampalataya, at least, ang ilan sa kanila, pero may kahinaan pa sila. Maaaring, dahil bata pa ang kanilang pananampalataya, ay madali silang maduwag, at kapag dumaan ang pag-uusig, ay iwan nila ang Panginoong Hesus sa ere, at ipagkanulo nila, kagaya ng ginawa ni Pedro, naalala po ninyo, ni Judas. Tapos, eventually, si Pedro, kasama mo ba kayo? Abi, hindi ko makilala yan eh. Sabi ni Pedro, pero siya yung unang-unang nagsasabi. If I will just paraphrase yung sinabi ni Pedro, magkamatayan na, pero hindi kita iiwan, Panginoon. Siya yung unang nagkanulo. Siya yung isa sa nagkanulo, kasi Judas yung una. Maaari din pong hindi pinagkatiwala ng Panginoon ang Panginoong Hesus ang kanyang sarili dahil mapupusok, na-discern ng Panginoon na mapupusok ang kanilang isip. Alam niyo po kasi, mga kapatid, during this time, ang common idea ng mga Hudyo, yung Kristo na darating ay magiging political leader na magpapalaya sa kanila mula sa pagkabihag ng mga Romano. So pagka naalaman nila na si Jesus talaga ang Kristo at sumama sa kanila, pwedeng magkaroon sila ng foolishness o foolish decision o mapangahas na desisyon na labanan ng gobyerno ng Romano dahil malakas ang loob nila dahil kasama nila ang Mesiyas. Ipagtatanggol sila ng Mesiyas, bagay na hindi kalooban ng Diyos according to Romans chapter 13. Hindi tayo tinuturuan na lumaban sa gobyerno, no, bagkus magpasakop sa mga itinalaga ng Panginoon na manungkulan. Pero mga kapatid, hindi po natin alam ang eksaktong dahilan. All we can do is to speculate dahil hindi sinabi ng talata. Pero ayon po sa walang hanggan na karunungan at kaalaman ni Jesus, ito po ang pinakamainam na gawin. Ang hindi ipagkatiwala ang kanyang sarili sa kanila. Mga kapatid, ano po yung dapat nating maging tugon dito po sa mga katotohanan ng ating natutunan? Tungkol po sa ating Panginoong Hesus na nakakaalam po ng lahat. Hayaan niyo pong magbigay ako ng ilan na tamang response dito po sa aral o doktrina na ating natutunan tungkol sa Panginoong Hesus. Una, yung katotohanan pong ito ay umuhikayat po sa atin upang sambahin ang Panginoong Hesus bilang Diyos. Taliwas po sa paniniwala ng ibang relihiyon na si Jesus ay tao lang at hindi dapat sambahin bilang Diyos. Maliwanag po sa turo ng banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos. At isa po sa maliwanag na katotohanan po niyan ay sapagkat nakakaalam siya ng lahat ng mga bagay. At isang
At ang isang marapat na response sa walang hanggang karunungan ng Diyos na ito na si Jesus ay ang atin pong pagsamba. Mataas na uri na pagsamba sa Kanya. Sabi nga ni Arthur W. Pink, let me quote him again, and I quote, "The apprehension of His omniscience ought to bow us in adoration before Him." Sana po, mga kapatid, sa mga oras na ito, habang natutuklasan pa natin, nakikilala pa natin ang ating Panginoong Yesus, na-amaze tayo sa Kanya. Wow! This is my Messiah. This is my Savior. What an amazing knowledge ang meron siya na karapat-dapat kong purihin, hangaan, at sambahin. Dapat natin siyang sambahin bilang Diyos. Secondly, ito po ay nagpapalakas ng ating loob. How? Imagine niyo, mga minamahal, si Kristo, alam niya ang lahat ng mga bagay, and that includes ang lahat ng nililihim nating baho. Alam ng Panginoong Hesus. Alam ng Panginoong Hesus kung ano yung nililihim natin sa ating mga puso, ano yung nilalaman ng marurumi nating isipan. Alam niya yung mga ginawa natin sa dilim. Alam niya yung mga bagay na pinanood natin na hindi dapat panoorin. Alam niya ang mga kinupit natin. Pero mga kapatid, sa kabila ng alam niya ang lahat po ng ating baho, lahat ng ating kasalanan, namatay siya para sa atin. Can you imagine that? No? Ako di papayag na halimbawa kung pwedeng ilagay sa USB yung aking nilalaman ng aking puso, ng isip, tapos papanood ko sa inyo. Di ako papayag, nakakahiya. No? Baka hindi nyo na ako respetuhin o hindi nyo na ako mahalin. Pero alam nyo, mga kapatid, ang Panginoon Jesus, nakita niya lahat yun. Hayag sa Kanya, pero namatay siya para sa akin. Sabi sa Roma 5:8, dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Sa tingin mo, kapatid, napakarumi mo? Sa tingin mo, mga kapatid, napakalapastangan mo at hindi ka karapat-dapat sa Diyos? Congratulations! Para sa iyo, namatay si Kristo. Hindi siya nagpunta dito para sa matutuwid. Hindi siya nagpunta dito para sa mga Pariseo. Siya ay nagtungo dito para hanapin ang mga nawawala. Yan ang turo ng Bible. Oh, praise be to God. O kapatid, kaibigan, maging sino ka man, gaano man kadilim ang iyong nakaraan, gaano man kasama ang tingin ng tao sa iyo, o ng tingin mo sa sarili mo, kung ikaw ay lalapit kay Kristo ngayon, nang may tunay na pagsisisi at tunay na pagtitiwala sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapatawaran, at bibigyan Kanya, hahayaan Kanya magsimula ng panibago. Yan po ang glory ng gospel, mga kapatid. Ikaw ay Kanyang lilinisin, papatawarin, yayakapin, at babaguhin. At kung ikaw naman po ay mananampalataya na, meron kasi tayong attitude, minsan, aminin natin hindi, at ako po ay guilty rin dito, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, parang ayoko munang mag-church. Parang hindi ako karapat-dapat. Nakakaramdam po ba kayo ng ganon? Ako rin po, mga kapatid. Parang tatayo ba ako doon? Papasok ba ako doon? Napakarumi ko. Mga kapatid, nung time nga na hindi ka pa sumasampalataya, namatay na si Kristo sa'yo. Ngayon pang ikaw ay sumampalataya na tinuturing na anak ng Diyos. Ngayon ka pa mahihiyang lumapit sa Kanya. Alam naman ng Panginoon ang lahat eh. Kailangan lang nating umamin sa Kanya. Kailangan lang nating lumapit sa Kanya at sabihin tayo nagkasala, Panginoon, patawarin mo ako, tulungan mo ako magsimula muli. Tulungan mo ako magsimula muli. So kung nagkamali ka, kapatid, huwag kang hihinto. Tuloy ka lang. Saka pupunta. Ang Panginoong Jesus din. Ang Panginoong Jesus lang ang tanging makapaglilinis sa'yo at makapagbibigay ng kakayanan sa'yo. At kung ikaw po ay naririto, pumunta ka dito, marami kang isipin, marami kang concerns, maaaring sa kalusugan mo, maaaring sa pangangailangan mo, maaaring problema mo sa relasyon mo sa pamilya, may utang ka na dapat bayaran, may mga gastusin ka na kailangan sustinahan. Kapatid, gusto ko pong ipaalala sa iyo
na hindi yan lingid sa Diyos. Pwedeng insensitive minsan yung ating mga kasama sa bahay at hindi nila maintindihan yung ating pangangailangan, pero never si Jesus. Alam po niya ang lahat ng ating pangangailangan at huwag kang mag-alala. Tutulungan ka niya ano man po ang ating pangangailangan. Ikatlo, ito po yung nagtuturo sa atin. Ito na po yung panghuli. Hindi lang po para sambahin siya, hindi lang po para magtiwala sa Kanya, kundi ingatan ang ating pamumuhay. Bakit mga kapatid? Kahit hindi ka nakikita ng boss mo, asawa mo, o sino man tao, nakikita ka palagi ng Diyos. Nakikita ka palagi ni Jesus. At dapat po, mga kapatid, maging prinsipyo natin palagi bilang mga Kristiyano, yung prinsipyo ng salitang Latin na coram Deo. Alam niyo po ba yon? We always live our lives in the presence of God, under the authority of God, and for the glory of God. Baunin niyo yan pauwi. Coram Deo. We always live our lives in the presence of God, under the authority of God, and for the glory of God. No matter kung may nakakakita sa iyo o wala, palagi ka namumuhay na iniisip mo, katabi ko ang Panginoon Jesus. At kung katabi ko siya, ano yung dapat kong gawin na nakalulugod sa Kanya. Purihin po ang ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat.